Magdadalawang buwan na ang bakbakan sa Marawi City pero patuloy pa rin ang opensiba ng mga puwersa ng gobyerno sa mga pinaniniwalaang pinagtataguan ng Maute ISIS. Naniniwala naman ang isang Muslim leader na hindi madaling matatapos ang bakbakan sa lungsod, lalo pat marami pa rin daw taga-suporta ang mga terorista. Live mula sa Iligan City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? At despite din, Jessica, na magdadalawang buwan na nga, aminado ang AFP dito na hirap pa rin talaga sila. Dahil bukod doon na may mga resistance pa rin daw, talagang hindi nga basta-basta, hindi na rin naman bago ito na sinabi nila na hindi basta-basta ang kanilang nakakasagupa. Gayunpaman, gaining naman na daw sila dahil marami na rin daw silang nakukubkob ng mga building. Kabilang na nga rin, Jessica, ang Abbas Hospital na nakuha nga ng Philippine Marines at JSOG kagabi lamang. Walang patid pa rin ang opensiba ng militar kontra Maute ISIS sa magdadalawang buwan ng bakbakan sa Marawi City. Hindi basta-basta ang sinusuong na peligro ng puwersa ng gobyerno sa conflict zone. Bawat galaw ng tropa sa loob, kalkulado dahil sa bantang matititikan ng mga terorista. Pero kapag nakakapwesto na ang ating tropa, sila naman ang pumupulbo sa mga nagtatagong Maute ISIS. Nabawi na raw ng militar ang ilang matataas na gusali sa syudad. Pero nananatili sa sentro ng Marawi City ang mga bandido at patuloy na lumalaban. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, umaakyat din ang bilang ng mga nasasawi. Sa pinakabagong tala ng militar, lampas 500 na ang napatay mula sa magkabilang kampo. Kabilang na ang ilang sibilyan. Mahigit 800 naman ang sugatan. Yesterday, about 8 terrorists yung napatay ng tropa natin. But of course, at the cost of 2 Kia also from our side. Slowly, kumukonti na lang yung mga building na hawak nila. So we'll have one final push to really break their line and finally clear the whole area of Marawi. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, nasa Marawi pa rin ang mga terrorist leader na sina Esnilon Hapilon at Abdullah Maute. Base sa ulat na natanggap ni Año, nagtatago ang mga terorista sa isang mosque sa lungsod kasama ang ilang hostage. Ayaw namang magbigay ng deadline ni Año kung kailan matatapos ang bakbakan sa Marawi. Lalo pat may nagtitimbre raw na taga-suporta ang mga terorista sa nagiging galaw ng puwersa ng gobyerno sa conflict zone. Ito ang isiniwalat ng Muslim leader na si Adakan Sharif na 4 na beses na nakausap si Abdullah Maute sa mismong pinagtataguan nito sa Marawi. Mas mabilis naman yung text kaysa aeroplano, tago sila. At saka sa Marawi, alam nyo naman, siyudad yun. May mga imburnal dyan na malalaki. So pag tuwing may nakatext sa kanila, darating yung aeroplano, tago sila sa mga imburnal or naghiwa-hiwala sila. Alam naman daw ito ng militar, pati na ang impormasyong may mga banyagang terorista na kasangga ng Maute ISIS sa bakbakan. Hindi natin dinidiscount yun. However, your armed forces are very much capable to undertake the job. We have the best people on the ground. We have the best capabilities. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa Marawi, unti-unti namang bumabangon ang mga bakwit sa Iligan City. Sa katunayan, sumasailalim sila ngayon sa livelihood at skills training ng TESDA. May mga training sa hair and makeup, basket making, baking, massage therapy at table setup. Bukod dito, meron din computer literacy and advanced skills sa carpentry at marami pang iba na pwede nilang matutunan. Ayon kay TESDA Secretary Giling Mamunjong, nais silang bigyan ng pagkakaabalahan at pagkakakitaan ang mga bakwit habang hindi pa nakakabangon ang Marawi. Pagtitiyak naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III, may mahigit 3,000 trabahong iaalok sa mga bakwit. Ang Department of Health naman, nakatutok ngayon sa mental health ng mga bakwit. In these times of conflict, DOH recognizes the significance of addressing mental health issues of affected people. Thus, part of its services given to the internally displaced includes psychosocial first aid, processing, and coping with stress mechanisms.
Jessica, sa pinakahuling impormasyon na nakuha ng AFP, base na rin daw doon sa pagsasalaysay ng mga nakatakas sa sibilyan, nasa around 10 pa raw ang foreign terrorists na kanilang nakikita. May mga Caucasian pa nga raw dito na ayon mismo kay General Galvez na talagang parang mga veterano daw ito ng Mosul. Kaya ayon sa kanila, napaka-intense pa rin ang firefight hanggang ngayon na magdadalawang buwan na nga ito. At ayon sa kanila, pahirapan pa rin talaga ang kanilang naging operasyon. Kung you just imagine, sabi nga ni General Galvez, para makuha lang ang 100-meter na distance ay 10 sundalo ang nalalagas at hindi rin daw basta-basta ang effort na kanilang ginagawa para makuha o makubkob ang isang area na dating ang stronghold ng mga Maute. Jessica. Marisol, what we've been hearing all this time, no, mula nung nagsimula itong gyera sa Marawi, galit ang mga Maranao sa mga Maute ISIS dahil sa ginawa nila sa kanilang lungsod at kung gaano sila naapektuhan sa nangyaring gulo. No? Medyo bago itong narinig natin ngayon na kaya isa sa may dahilan kung bakit mahirap matapos itong gera dahil meron ding mga taga-Marawi na sumusuporta sa Maute ISIS at sila pa yung nagbibigay ng impormasyon para sila ay makaligtas o makapaglabang mas mabuti dito sa airstrike at yung mga ground troops operations ng militar. Generally, talagang yung buong Marawi naman at lahat ng Maranao ay nagagalit nga dito. Nevertheless, meron pa rin talagang sinasabi ng AFP na mangilan-ngilan doon ng mga taga-suporta. In fact, maaari nga daw kamag-anak, mga kaibigan na sumusuporta pa rin doon sa Maute. Kaya nakakarating sa kanila ang mga impormasyon. Parang nagiging biruan na nga na may intel rin sila talaga dahil nalalaman nila. Yun daw yung rason kung bakit Ma'am Jess na every time magkakaroon ng airstrike, medyo nagiging konti na lamang daw ang kanilang casualty because even the actual launching or the attack nakakapagtago raw ang mga ito. So hindi naman daw dinidiscount yan ng AFP kaya maigting din daw ang kanilang kampanya. Matukoy din kung sino-sino talaga ang mga ito at mamonitor dahil kumbaga bilang na rin lang naman talaga yung mga tao na pumupunta doon, ina-identify lahat kaya tuloy-tuloy rin ang kanilang effort rather sa intelligence para hindi lang doon sa actual firefight sa baba kundi maging dito rin sa kanilang intelligence gathering nakaka-score din sila. But unfortunately, sabi nga may mga nakakalusot pa rin daw na impormasyon na nakakarating pa rin doon sa kalaban, Jessica. Last week, ang sabi ni Pangulong Duterte, give him 10 to 20 ba o 15 days para tapusin itong gulo sa Marawi. Pero at the rate things are going, parang hindi mangyayari ito. Kasi I know si General Anyo, sinabi niya kahit sa zona ng Pangulo, imposibleng matapos itong problema. Sa tansya ko, by this week or next week, magpapaso na yung 10 to 15 days na sinabi ni Pangulong Duterte. So, it's not going to happen again. Marisol. Jessica, sabi kanina na General Galvez kung wala nga raw mga hostage, baka in 1 month time lang daw natapos na nila yung gera. Tinanong mismo natin actually yan kanina, na yung sinabi ng Pangulo na in 10 to 15 days, ang sabi sa atin ni General Galvez, they will comply. Best effort daw silang makomply ito, pero syempre ang ginagawa raw nila, kumbaga parang slowly but surely kasi marami raw kailangan i-consider ngayon. Inamin na rin naman ng AFP, Jessica, na talagang nagtatago sa mosque itong mga rebelde nga ito. Yun ang isang nagpapahirap sa kanila dahil hindi naman kasi talaga nila binibira itong mosque, mapa-airstrike man o kung anong klase man. Kaya talagang nakukompromise ang kanilang operation. Siyempre, hindi na nila diniscuss sa ating mga ganyan operational matters, pero nagkakaroon daw sila ng adjustment na medyo nagpapabagal daw sa kanilang operation. That's beside the fact, Ma'am Jess, na meron pa rin mga civilian talaga silang hawak, kundi yun din yung lugar kung saan talaga sila naroon. So, talking about that 15-day deadline na sinabi ni President Duterte, we don't think it's gonna happen dahil talagang ngayon pa lang, alam na nga natin, next week, tapos nakikita natin na parang ilang percent pa lang actually ang kanilang nakukuha. Pero ang sabi naman ng commander ng Western Mindanao Command na gagawin naman daw nila ang lahat na makomply nga yung sinasabing deadline ng kanilang Commander-in-Chief. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Marisol Abduraman.